Oras Bishop Efraim Fahultagana, alas 4:14. RH Break Time. Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Pachukerpuz, ito naman si Vino Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita. Unahin natin ang flash report. Flash Report. Flash Report! Double digit na taas presyo sa diesel, kasado na ngayong Holy Week. Gasolina at kerosene tataas din. Flash Report. Flash Report! Sandali lamang Giselle Ricafort at narito muna ang headlines na ating mga balita. Mga paliparan, pantalan at mga bus sa terminal, dinadagsa ngayon ng mga paseros ngayong Semana Santa. Mga abusadong bus company na nagtaas singil pasahe lagot sa DOTR. 8 bus companies inireklamo. Kakulangan ng mga barko ngayong Semana Santa pinangangambahan. Philippine Coast Guard handa namang magpahiram ng mga barko. Ba? Pahiram. Fuel subsidy naman sa mga tsoper sa labas ng Metro Manila aarangkada pagkatapos ng Semana Santa. Hirit naman ang petisyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa House Whatcom sa Pogo investigation. Ibinasura ng Supreme Court. Dating Presidential Executive Liaison Office Chief Adrian Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olayvara inireklamo sa Ombudsman. Pananambang sila mga pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Kagawan daw ng mga lokal na terorista ayon sa PNP. 2 van naman biglang nagliyab na sunog sa Tondo, Maynila. Mga bombero agad nakaresponde at wala namang nasaktan. MMDA, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan nagpakalat ng libreng sakay sa mga biyahero ngayong Semana Santa. Good news naman po dahil libre ang pagdaan sa Cavitex C5 Link Segment 3B sa buong buwan ng Abril ayon kay Pangulong Marcos. Flash Report. Flash Report! At eto na ang malungkot na balita mga kuya sa ating mga motorista, mga drivers. Double digit na pagtaas sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene tataas din. Alamin natin kung magkano ang itataas ng diesel. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Inanunsyo ng ilang oil company na tataas ng 12.50 sentimo yung kada litro ng diesel bukas yan. 2 piso 50 sentimo naman yung taas presyo sa kada litro ng gasolina habang 2 piso sa kerosene. Ito na yung ika-4 na magkakasunod na linggo na may double digit na oil price increase epekto ng gera sa gitnang silangan. Mas mababa pa ito kumpara sa 15 hanggang 18 piso na kada litrong taas presyo sa diesel, 8 hanggang 12 sa gasolina at 12 hanggang 22 sa kerosene noong isang linggo naman. Hindi pa malinaw kung utay-utay ulit yung implementasyon ng oil price adjustment. Una nang idiniin ng Department of Energy na hindi nila maaaring puwersahin yung mga oil company na magkaroon ng staggered implementation. Nakaselyo yung gobyerno ng 1.4 na milyong bariles ng diesel kung saan dumating na sa bansa yung unang shipment ng 142,000 bariles habang parating naman yung natitira pa sa susunod na buwan. Mamayang alas 6 ng gabi, nagpatawag si Energy Secretary Sharon Garin ng isang press conference. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Giselle Ricafort, kay mga kuya. Full tank na nyo
Abay, buti na lang, nagpakarga na ako kanina, Miss Wina, ha? Pina-full tank mo din ba, Lakay? Oo, nagpa-full tank na rin ako. Abay, kanina sa Petron, 119 pesos and 80 centavos. Plus, kwentahin mo nga, Miss Wina, ayan, 119 pesos and 80 centavos plus 12.50. Ayan na. Magkakano na ang isang litro ng diesel bukas? 132, Lakay. Wow, 132 pesos and Sarado. 30 30 centavos. 30 centavos. Ayan. So yan po mga bigan, ha? 132 and 30 30 centavos. Flash Report. Flash Report! Isa pang flash report mahabigan ayon sa ating business correspondent. Eto malupit, ha? Yung halaga ng piso bagsak. Ayan, eto yata ang pinaka malakas na pagsadsad ng piso, Miss Wina. Dahil sabi ni Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent, nagsara ngayon ng palitan sa dolyar sa 60 pesos and 69 centavos. Wow! Patay tayo dyan, baka umabot ng 61, 62. Flash Report. Flash Report! Kung tumas po ang presyo ng gasolina, diesel, at babagsak pa ang halaga ng piso, nako, abay inflation katakot-takot dito. Daming. At teka muna, ba't Lakay, break damdaming time ba na yan? tayo. At sa detalye na ating mga balita, ang mga kuya, mga ating, ayan, mga kuya, ulitin ko, full tank na nyo, ha? Dahil bukas ay 12 pesos and 50 centavos ay tataas sa presyo ng diesel. Heightened alert naman ngayon ang mga paliparang pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority o CAAP para sa pagunita ng Semana Santa. Ayon kay CAAP Director General Raul De Rosario, tinatayang sisipan ng 7 hanggang 10% ang bilang ng mga pasahero ngayong Holy Week. Katumbas ito ng 550,000 na pagtaas ng passenger traffic kumpara sa mahigit na 505,000 na naitala sa katulad na panahon noong nakalipas na taon. Dahil dito inatasan ni General Del Rosario ang lahat ng area at airport managers na magkasa ng heightened operational readiness measures, kabilang ng karagdagang deployment ng mga tauhan at mas striktong security protocols. Paipa ni DG Del Rosario sa mga biyahero magtungo sa paliparan ng 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang flight. Tignan ang real-time flight updates at siguruhin nakahanda ang lahat ng mga travel documents. At higit sa lahat, ayan, tignan mabuti kung may dalang pera. Kaugnay niya na nagsimula na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan, partikular na sa Batangas Port na uuwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa, ayon yan sa Philippine Ports Authority. Sa panayam sa programang 2x2 kay PPA General Manager J. Santiago, sinabi nito na inilunsad din ng ahensya ang pilot testing ng online reservation assistance system o ORAS sa mga pantalan sa Batangas, Lucena at iba pang pangunahing ruta upang mas mapagaan ang biyahe. Layunin ng oras na babawasan ang pila at masiguro ang slot ng mga pasahero. Sa ilalim ng sistema, 3 hakbang lamang ang kanilang gagawin. Ito ay iscan ang QR code, piliin ang biyahe at mag-reserve. Lilinaw po ng PPA na hindi pa kasama sa sistema ang online payment at ito ay reservation pa lamang at sa pantalan babayaran ang ticket. Ang pilot testing ng oras ay isasagawa mula po March 30 hanggang April 8 at posibleng palawakin sa lahat ng pantalan sa bansa. Pakinggan po natin si PPA General Manager J. Santiago.
Simula na po yung pagdagsa ng mga kababayan natin sa mga pantalan para po pauwi sa kanilang probinsya. At mabanggit ko lang po, Katonying, para din po matulungan yung mga kababayan natin sa kanilang pagbabiyahe. Tayo po ay nag-pilot test nung tinatawag po nating Online Reservation Assistance System o ORAS. Sa mga pantalan po natin dyan po sa Batangas at sa Lucena at sa mga probinsya po kung saan po pinupuntahan ng mga kababayan natin na lumalayag po mula Batangas at Lucena. Samantala, umabot na sa mahigit 34,800 ang bilang naman ng pasaherong dumaan sa mapantalan sa bansa ngayong Lunes Santo. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 19,700 passengers ang outbound habang mahigit na 15,000 naman ang inbound. Naka-heightened alert na rin ang mga district at substation ng Coast Guard mula pa noong March 28 hanggang sa April 5. Na-inspeksyon na rin ang mga to ng Coast Guard sa buong bansa ang 158 na barko at 6 na pong motor bangkas para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Samantala, kinumpirma ng Department of Transportation ang kakulangan ng mga pampasaherong barko. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, noon pa mang wala pang problema sa langis ay kulang na ang mga barko. Kaya naman inaasahan aniya nilang mababawasan pa ito dahil sa sitwasyon ngayong mahal ang krudo. Kaugnay nito ay minabuti umano ng Marina na maglabas ng relaxation order para luwagan ang scheduling ng biyahe para mapuno at masulit ang biyahe ng mga barko. Para naman ngayong Holy Week, nakipag-usap na sila sa Philippine Coast Guard para maglagay ito ng kanilang mga barko sa mga pangunahing pantalan na magagamit sakaling may mas stranded na mga pasahero. Aminado naman ang Philippine Ports Authority PPA na may kakulangan sa bilang ng mga barkong bumibiyahe bunsod ng epekto ng crisis sa Middle East. Sa panayam ng 2x2 kay General Manager Jay Santiago, sinabi nito na tinatayang nasa 10% na mga biyahe ang nabawas o nantala habang iba naman ay bumagal ang kanilang operasyon. Nakapagtala na rin sila ng pagtaas ng pasahe ng mga barko na umahabot sa humigit kumulang 20% kasunod ng pagtaas ng presyo ng langis. Abay, sino ang kumukontrol ng pamasahe sa barko, ha? Sa mga byland, LTFRB, ha? Sa mga pandagat. Kabilang nito ay binaba na rin ng PPA sa piso ang terminal fee para sa mga agricultural, cargo at rolling vehicles mula sa dating 516 bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Piso lang? Barat naman. Tiniyak ng PPA na handa ang mga pantalan sa pagdagsa ng mga pasahero at nagpatupad na rin sila ng no-leave policy sa kanilang mga empleyado. Narito si PPA General Manager Jay Santiago. Sabi na po natin sa mga kababayan natin na maghanda po sila na kung ang biyahe naman po nila ay hindi talaga ay may paglipapaliban pa, ipagpaliban na lang muna po nila dahil medyo pahirapan po talaga ang pagsakay po ngayong Semana Santa. Base po sa mga report, yung mga notisya pong binigay ng mga shipping line, halos 10% po ang nagbawas po ng biyahe. Kung hindi man po nagbawas, nagsuspinde o kung hindi man po ay bumabagal po yung turnaround time dahil medyo binabagalan po nila yung biyahe para makatipid po sa krudo. Samantala, mas marami na ang dumadagsang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong bungad pa lamang ng Semana Santa kumpara sa bumiyahe noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng PATX, umabot na sa 178,305 na pasahero ang naitala nila kahapon, linggo ng palaspas mula sa 165,292 ng kaparehong period noong 2025. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng
ng PATX. Marami kasing ayaw nang gumamit ng sariling sasakyan kaya nagko-commute na lamang. Sa katunayan, mula March 22, mahigit sa 1.4 milyon na pasahero na ang naitatala ng terminal. Ilang mga trip na rin patungong Bicol ang fully booked hanggang Sabado de Gloria, gayon din ang ilang biyahe pa Norte, Mindoro, Visayas at Mindanao hanggang April 2. Pero nilinaw ng PATX na mayroong mga inaprubahang special permits hanggang sa buong long weekend. Nanawagan naman si Parañaque Integrated Terminal Exchange sa PITX spokesperson Jason Salvador sa mga biyahero na mag-book ng ticket ng mas maaga. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Salvador na mailang bus operators ang nagbawas na ng kanilang biyahe dahil sa taas ng presyo ng krudo. Pero nangako naman ang operators na magdadagdag sila ng unit kapag kinakailangan ngayong Semana Santa. Narito si Jason Salvador ng PITX. Yun naman sa mga partner operators natin ang nagbabawas ng kanilang mga biyahe. Sa kadahilan ng nahihirapan na rin sila i-sustain yung kanilang operation. Allah. So, natin, nakipagpulong tayo sa kanila, nangako naman po sila na magdi-deploy sila ng kanilang mga units dito as much as may pasahero po. No? Ang magiging epekto lang, ang gusto lang nila mangyari is that bago nila i-deploy yung kanilang mga additional units, siguraduhin fully booked na po ito, meaning occupied po lahat ng seats nila. Ang magiging epekto na po nito sa ating mga mananakay, magkakaroon lang po ng karagdagang waiting time at pagpila. Kaya kung maaari sana, mag-book sila maaga, bumili sila na maaga upang sa ganun, maaga rin ma-deploy yung ating mga bus at di na sila maghintay na matagal. Sinabi pa ni Salvador na tuloy-tuloy naman ang biyahe sa PITX ngayong Semana Santa at 24/7. At maski sa araw mismo ng Biyernes Santo ay meron ding ilang bus na bibiyahe pero maaring kokonti lamang. Samantala, pansamantalang papayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial buses na gamitin ang EDSA lane. Ito ay para tulungan ang mga pasaherong uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Sa abiso ng MMDA, magsisimula ito sa araw ng Miyerkules, April 1, alas 9 ng gabi hanggang sa araw ng Lunes, April 6, alas 6 ng umaga. Sa ilalim nito, papayagan lamang bumiyahe ang mga bus na galing Central Luzon sa Cubao Terminal sa Quezon City. Habang hanggang sa Pasay at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX naman ang mga bus na galing sa Southern Luzon. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Abay, 8 bus companies. Abay, hindi lamang 8 ha. Ayan. Dahil ito ay biyaheng Bicol pa lamang ay inireklamo dahil sa pagtaas ng pamasahe kahit hindi ito aprobado ng LTFRB. Mananagot daw kayo sa DOTR. Samantala, kahilingan naman ni dating presidential spokesman Harry Roque laban sa House Quadcom tungkol sa investigasyon sa kanya sa Pogo, ibinasura ng Supreme Court. At pananambang sa 5 pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, gagawan ng lokal na terorista ayon sa PNP. Una nang inakusan dito ang BIFF. Samantala, 2 van biglang nagliyab na sunog habang bibiyay sa may Bitas sa Tondo, Manila. Pero ligtas naman ang pahinante at drivers. At ito naman ang good news. Libre ang toll fee pagdaan sa Cavitex C5 link sa buong buwan ng Abril, sabi ng Pangulong Marcos. Ang sad news, ayan, hindi po lahat ng expressway sana all, ayan. Sana Islex and Lex, ayan, Star Toll, hindi pa sinagad-sagad.
Ang detalye po na mabalitang, ito nga pala at pagsadsad po ng halaga ng piso, mga kuya, ha? Kakalungkot naman, ha? Abay, halaga ng piso sumadsad sa halagang 60 pesos and 69 centavos per dollar. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunan. Break time! RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lim, Mr. Michael is my guy. Ay, Kuyang Larry Francisco. Ayan, Dr. Well Aguila. Aloha. Oras, ganap ng alas 4:34. Oras, Miss Wina. 4:43 ng hapon. Babalikan natin mahabigan ang ilang pang mga reports. Standby, Leta Narciso. Abay, pagpapatupad ng mga ahensya sa energy conservation, mahigpit na pinababantayan ng Pangulong Marcos. Standby, Let Narciso, ha? Dapat magbigay na rin ang direktiba ang Malacanang Miss Let. Lahat ng mga cabinet members, ayan, mga opisyal ng gobyerno, huwag gagamit ng mga Land Cruiser. Ayan. Huwag gagamit ng mga toys for the big boys. Yung kanilang helicopters at private jets. Ayan. Kailangan ni ano muna yan, pigilin ng paglipad. Samantala, Pilipinas dapat daw direktang magipag-usap sa Iran para padaanin sa Strait of Hormuz ang mabarkong magsusupply ng langis sa Pilipinas. At yung laban pala ni Mayweather at Pacquiao, ha? Yung rematch po ni Idol Manny Pacquiao at Mayweather. Exhibition lang. Standby sa ating mga reports at latest mula sa Middle East, ha? Abay, bulero talaga itong si Trump. Ayan. Sabi yan, nagpalit na raw ng regime sa Iran. Kung nagpalit na pala ng regime, bakit di pa niya makontrol ang Iran? Ba't tuloy pa rin ang gyera? Ayan. Bulero itong Trump na to. Standby, Noche Kaka sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Standby sa ating Kring-Kring Panalo program. Abay, bati mo natin ng happy birthday si Inang Juanita Samson ng Angono, Rizal. Si Helen Adorable ng Paranaque mula kay Ruel. At of course, mga kuyang, baka di nyo alam, birthday ni Kuyang General Rene Calonso. Si Kuyang Arnold Arugay. Si Mireille Bilog-Bilog Mercado, happy birthday. Kay Dr. Silvan Lorenzo ng Kawayan, Isabela. At ganun din kay Attorney Ed Batacan. At itong taga DCWB na dito pinapabati sa atin sa DZRH. Sino yan lahay? Melo del Prado is the name. Ayan. Talaga di kayo papabati, ha? Ayan. At get well soon kay mga brethren, ha? Ayan, panalangin natin ang mabilis na recovery ni Kuyang Justice Joe Lopez ng Supreme Court at kay Kuyang Justice Jess Bautista. Ayan, mula po yan sa mga brethren sa Manila Traveler Square and Compass Club. At kay Secretary Bingbong Mijaldea, ayan, get well soon. Standby, Noche Kakas mula sa Las Piñas sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Oras, Miss Wina. 4:46 ng hapon. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Oras, Miss Wina. 11 minutes na lang, Lakay. Alas 5 na ng hapon. 11 minutes na lang? Ang palta nag-iinit eh. Ayan, sandali lang mga let. Ayan, baka maparis ito nga ipamigyan aginaldo ni Noche Cacas. Kahit na Semana Santa po mabigyan, namimigay tayo ng aginaldo. At eto na si Noche Cacas sa ating DZRH Malakas Aginaldo Promo. Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ito na ang Nino ng Bayan. Hatawin mo na Noche Cacas at marami pa tayong mga balita. Ayan. Ang Ninong ng Bayan nasa Barangay CAA, Las Piñas City. Ninong Noche, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong Lunes Santo? Ayan. Noche. Lakay, pauwi na. Ito, baswenteng negosyante. May sari-sari store na kayo. Dito sa may Sinahis. Dito sa may Malunggay Street. Malunggay Street ba? Malunggay Street. Lungsod ng Las Piñas. Pero ano mo na kayo, napabili tayo ng candy dito habang tayo naghahanap ng wheeler. Ayun mo, yung kanyang hot TV. Oh, wow. Bang. Nasilip mo, ha? Ayan, meron siyang limangan habang nagbabantay. Habang nakikinig ng balita sa atin si Kuya, ano pangalan ni Kuya? Ano pangalan? Joseph po, Datuin. Ano pangalan, Kuya? Malakas Noche ang nag-e-echo. Datuin po. Joseph Latuin. Joseph Lakay. Datuin Lakay. Joseph Estrada Datuin. Ayan. Ayan, aba, parang si St. Joseph lang, ano, ha? Ayan. Abay, Kuyang Joseph, dahil ikaw pala ay nanonood sa amin sa DZRH sa break time. Abay, maswerte ka at bibigyan ka ni Noche Cacas ng aginaldo. Bigyan mo ka 1,000 Noche. Siyempre, yan, nanonood ka na ng DZRH. At siyempre, yung ating MX3 ang pakapit sa Lakay. Yan. Kain mo na yan, inumin mo yan, lalong-lalo na ngayong panahon ng tag-init. At yung ating medium component, atin naman sa inyo ng Astron, alagang Astron, alagang maasan, mabibili sa inyong cooking appliances nationwide. Ayan. At siyempre, Lakay, yung ating chichirya. Chichirya. Mula naman sa Royal Corporation, nabigay ni Kuya Richard P. Madagdagan tayong paninda mo, ha? At yung ating DZRH t-shirt, ayan, suot yan na Kuya. Ano masasabi mo sa DZRH? Maraming salamat po.
Wala nga anuman na Kuya Joseph Datuin. Ayan, welcome po at magandang araw po sa inyo. Kaya lang, Noche, kulang. Asan yung panulak doon sa chichirya ni Kuya? Yung, Parang kulang lakay. Emperador Junior. Di ka na naman nagdala ng Emperador Junior. Ay, naubos na. Ayan, Semana sige. Santa daw lakay. Semana Bawal Santa. muna. Okay. Oo. Di bigyan ng kape. Okay, Noche. Kuya. Kuya Joseph, maraming salamat, ha? Ayan, para naman sa gusto mo manalo ng 1,000 pesos na natin nakatutok sa DCRH, mawag na naman na tayo ng susunod na magsote manalo sa aming DCRH malakas promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, ito ako bilhin. Para naman sa RX 37, nalutin ako sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas at Kuya Joseph Datuin na parang nasa ilalim ng imburnal ang signal. Ayan. Nag-e-echo. Marami kasi ata lakay malunggay doon. Oo nga pala, magdala ka ng malunggay dito. Malunggay pandesal no lakay. Baka meron. Ayan, hindi, malunggay na galing sa puno. Ayan. At hindi na magpapaligoy-ligoy, abay hindi lang yan. May bigay pa tayo ng premyo sa ating kring-kring panalo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Eto na si si Kuya Kring Kring. Sino nga nasa linya natin, Miss Wina? Aba lakay, maswerte to dahil nasa kabilang linya na si Kuya Freddy Makalipay ng Caloocan City. Aba, Kuya Freddy, magandang hapon. Magandang hapon po, lakay. Ayan, abay hindi ko napahirapan aking tanong, Kuya Freddy, para ikaw ay mabigyan ng premium limpak na 500. Ang tanong ko, Kuya Freddy, ayan, Kuya Freddy, sino aking partner ngayong hapon? Ayan. Si Ma'am Wena po. Aba, galing mo, Kuya. Akala ko, sasabihin mo pa, Sister L, Ayan. Kuya Freddy Makalipay, ayan, ang galing-galing mo, talagang nakikinig ka sa amin. Bibigyan ka namin ng Aguinaldo Premio. Ayan, ibibigay sa ni Don Carlos Pobre. Kuya Freddy Makalipay, maraming salamat, Kuya Freddy ng Caloocan City. At eto na ang report mula sa Malacanang, pagtupad ng mga ahensya sa energy conservation. Naigpit na pinababantayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Sir President, unahin niyo yung cabinet secretaries. Huwag munang gagamit ng mga malalaking sasakyan, mga Escalade, Cadillac, Land Cruiser, ayan, ano ba yung mga malakas kumonsumo ng crudo. Arrest number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, Wina, nagpaalala ang Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno sa pagsunod sa utos na magtipid sa enerhiya. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahigpit ang bili ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na pairali ng energy conservation sa gitna na nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Sa katunayan, higit 1,000 opisina na anya ang sinuri para matiyak ang tamang paggamit ng mga ilaw, aircon at iba pang kagamitan. Kasama rin dito ang nilimitahang paggamit ng mga sasakyan para sa opisyal na lakad lamang, maliban sa mga pangkaligtasan at pangkalusugan. Iginit ni Recto na mandatory ang energy conservation sa mga tanggapan ng gobyerno para makatulong sa pagtitipid kasabay ng pagpapatupad ng disiplina. Naniniwala ang palasyo na kahit maliit na adjustment sa araw-araw na operasyon ay magre-resulta ng malaking kabawasan sa pangkalatang consumption ng enerhiya. Ito si Dr. Narciso para sa DZRH, una sa Pilipina, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lath Narciso. Samantala, Pilipinas dapat nang direktang makiusap sa Iran upang tapadaanin sa Strait of Hormuz ang mga barkong magsusupply ng langis sa Pilipinas, ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond?
Babalikan natin Lakay, si Lakay Raymond. Si Edniel. Wala pa ata Lakay si Sir. Samantala, inireklamo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange sa LTFRB ang 8 bus companies na napaulat na nagtaas ng pamasahe. Kahit hindi pinahintulutan ng LTFRB at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Colin Calbasa, ang Corporate Affairs Officer ng PITX, ang mga pampaserong bus na nagpatupad ng fare increase ay ang Bicol Isarog, Ario Diaz, St. Martha's Bus Company, RMB, DLTB, Bicol Magayon, JVH at Superlines. Sabi ni Calbasa, napagalamang may mga hidden charges ang mga pasahero kahit na maaga silang nakapagpabook ng kanilang ticket. Sa ngayon ay iniulat ng LTFRB na iniimbestigahan na ang naturang reklamo. Batay sa report naman ni Val Gonzales kanina, hindi lamang ang mga biyayeng patungo ng Bicol ang nagpatupad na ng fare increase ng walang approval ng LTFRB. Kasama rin po ang Victory Liner na bumibiyahe din ng Northern Central Luzon at Northern Luzon. Ang mga ito ay nagpatupad ng fare increase kahit wala pong pahintulot ang LTFRB. Tinatawagan po namin mahibigan ang chairman ng LTFRB, Vigor Mendoza. Ayan. Pero hindi po sa hindi po malamang dahilan mula kahapon hanggang kanin umaga hanggang ngayon, abay hindi po makausap ang Vigor Mendoza ng LTFRB. Ayan. Abay kaya kung sino man po ang nakakilala sa kanya, ayan. Pakisabi po ay magbigay siya ng announcement, gumawa siya ng aksyon laban dito sa mga bus companies na nagpatupad ng fare increase. Yung Victory Liner nagpatupad ng 15 hanggang 16 pesos na fare increase. Pero Lakay, meron na tayong direktiba galing sa Department of Transportation. Ipinag-utos na nila Lakay ang investigasyon. Sige. Basa. Ito, ipinag-utos po ng Department of Transportation ang investigasyon para sa mga bus company na nagtaas sa singil pasahe kasunod ng natanggap na reklamo na mayroong ilang kumpanya ng bus na nagpatupad ng fare hike ngayong Semana Santa. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, walang sino mang pinahihintulutang bus company sa buong bansa na magtaas pasahe. Pakinggan po natin si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Imbestigahan sila, kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging and maybe a ground for the suspension or revocation of your franchise. Yan, mabuti pa ang DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez nagtatrabaho. Ayan, yung chairman po ng LTFRB na dapat magbabantay sa ganitong sitwasyon na may crisis. Aba, missing in action. Secretary Lopez, palitan mo na yan. Samantala, report mula kay Raymond at Paas, Miss Wina. Pilipinas dapat nang direktang makiusap sa Iran upang padaanin sa Strait of Hormuz ang mga barkong magsusupply ng langis sa Pilipinas ayon kay Senator Win Gatchalian. Ang detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang pamahalaan na gamitin ang diplomatic channel para direkta makipag-usap sa Iran para padaanin sa Strait of Hormuz ang mga barkong magdadala ng supply ng langis sa Pilipinas. Ito ang paraan para maibsan ang matinding pagsibit ng presyo ng langis. Sa katunayan ay nasimulan na ito ng bansang Thailand at pinapayagan na ng Iran ang mga barko nilang dumaan sa lugar dala ang supply ng petrolyo. Sabi ni Gatchalian, hindi mahirap gawin ang pakipag-usap sa Iran dahil nandito sa Pilipinas ang kanilang ambassador. Sa tuwing may Van de Honor na kanyang dinadaluan ay laging kasamang Iranian ambassador. Nangangahulugan na maganda ang ating diplomatic relations sa kanila.
Paliwanag ni Gatchalian, may sarili tayong national interest na dapat protektahan at meron tayong mutual defense treaty sa Amerika. Maintindihan ito ng Iran dahil may sarili tayong interest na pinoprotektahan at hindi interest ng ibang bansa. Iminungkay din ni Gatchalian sa pamahalaan ay pursige ng pagganap ng ibang mga bansang maaring mapagkunan ng langis dahil sa ngayon ay 95% dependent ang Pilipinas sa Middle East. Kabilang sa mga bansang maaring mapagkunan ng supply ng langis ay ang Amerika, Canada at pati Russia. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DTRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Hindi lamang yung galing sa From Russia with Love na krudo. Meron na parating mula sa Indonesia at meron pang mula sa Japan. Samantala, Philippine National Police naka-heightened alert ngayong Semana Santa. Buti pa ang PNP, ayan, yung LTFRB, ayan. Dapat sa ganitong may crisis, ayan, yung may kinalaman sa energy, mga bilihin. Chairman Vigor Mendoza, nawala na ng Vigor ito. Missing in action, ha? Abay, mabuti pa yung kanyang bossing, nagtatrabaho, Secretary Barney Lopez. Yung tawahan niya nawawalo, memohan niya na secretary. Ayan, patag mo sa principal's office. Samantala, report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Wina, nakataas na ang alerto ng pambansang pulisya ngayong pag-arangkada ng Semana Santa kung saan 59,000 security personnel ang nakakalat. Kabilang dito ang halos 40,000 pulis at halos 20,000 namang augmentation mula sa ibang ahensya ng gobyerno at mga advocacy groups. Sabi sa Kampo Krami ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, magtatagal itong heightened alert hanggang sa pagbabalik mula long weekend sa April 6. Sa ngayon, sinimulan na ng Highway Patrol Group ang inspeksyon sa mga transport hub, hindi lamang sa Metro Manila, pero maging sa Central Luzon. Bukod sa mga terminal, tatao rin ang PNP sa mga bahay-sampahan, tourist spots at iba pang pampublikong lugar. Sa kabila kasi ng krisis sa langis, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero at bakasyonista sa mga resort at mga beach na matagal na umanong naiplano o nabook. Target ng hanay na mapababa ang kaso ng drowning o pagkalunod, maging fatalities o pagkasawi, dulot naman ng road crash incidents na parehong tumaas nitong 2025 mula 2024. Ako si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel. Balita mula sa Middle East, Miss Wina. Yemen militant group Houthis umatake na rin sa Israel, hudyat ng pagsali nito sa US, Israel at Iran war. Ang detalye sa report ni James Galange. James? Pang titindiang girian sa Middle East nang sumali na rin sa mga pag-atake ng kilalang militareng grupo ng bansa na Houthis nang pasabugan nitong Israel noong Sabado. Kinumpirma rin ito ng Israeli military nang masalag nitong isa sa mga missile. Ayon kay Brigadier General Taya Sari, ang military spokesperson ng Houthis, hudyat na raw ito ng pagsali ng rebeldeng grupo sa gitnang silangan na inaasang makakapekto sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Magugunitang noong 2024, naglunsad ng mga pag-atake ng Amerika laban sa Houthis bilang sagot sa mga pag-atake din ng Yemen sa naval ships ng US sa Red Sea at Gulf of Aden. At sa kaugnay na balita, itinaas pa ng Iran ang presyo ng gasolina sa world market na higit sa $115 per barrel sa pagpasok din ito sa mahigit isang buwang tensyon sa Middle East. Nakaraang linggo, pumalo na ito sa $118 kada bariles nang mas lalo pang tumindi ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran at naging issue rin sa umano'y fake news ng dalawang bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa Tehran habang nagbanta naman ng Iran at tatargetin naman ito ang kampo ng US at Israeli commanders yung hindi naman political official ito sa rehiyon. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ating balitang sports, former senator, boxing champion Manny Idol Pacquiao at ang kanyang rematch kay Floyd Mayweather Jr. Exhibition lang pala ito. Ayan. Pero hindi pa malaman kung saan ang venue. Alamin natin ang report mula kay Millie Borja. Millie. Inaw na American professional boxer Floyd Mayweather Jr. na ang inaabangang rematch nila ni pambansang kamao Manny Pacquiao ay isang exhibition fight lamang.
habang hindi pa rin tiyak ang magiging venue ng laban. Ayon sa 49-year-old boxing icon, bagamat isang spear sa mga pinag-uusapang lugar, wala pang pinal na desisyon kung doon nga ito gaganapin. Dagdag pa ni Mayweather, layunin lamang ng laban na magbigay aliw sa fans at hindi ito isang official professional bout. As of right now, we don't know exactly where the fight is going to be at. We don't know the location of the fight. The Sphere is one of the places that they talked about. So we don't know if it's 100% going to be there. And this is not actually a fight, it's an exhibition. Okay. So we're going to do it again and hopefully we're going to entertain the people. Nauna nang inanunsyo ng dalawa na maghaharap sila sa Setyembre na ipalalabas globally sa streaming platform na Netflix. Ito rin ang pagbabalik ni Mayweather mula sa retirement matapos ang huli niyang professional fight noong 2017 laban kay Conor McGregor. Hawak ng American boxer ang malinis na 50-0 record na may 27 knockouts, kabilang ang kanyang panalo via unanimous decision laban kay Pacquiao noong 2015. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, sa ating showbiz, Miss Wina. Sa ating break time showbiz, Pinoy singer Mati Hunyosa nakatanggap ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. At detalye sa report ni Angelica Cosme. Golden Buzzer with matching standing ovation. Muli na namang napatunayan na pang world class ang tinig ng mga Pinoy. Ito'y matapos mapabilib ng 27 anyos na singer na si Mati Hunyosa ang mga hurado ng Britain's Got Talent. Yan ang rendition ng ating kababayan sa kantang Purple Rain na paborito rin daw mismo ng nagbigay sa kanya ng Golden Buzzer na si Simon Cowell. Kwento ni Mati na nagmula sa Mandaluyong City, 3 taon na siyang naninirahan sa Glasgow at kasabayan ng kanyang karera bilang mga awit at theater actor, nagtatrabaho rin daw ito bilang part-time waiter. Bago nga sumabak sa global stage, naging contestant din siya sa Idol Philippines taong 2019. At syempre, bilang remembrance, sa dulo nga'y pumulot pa ito ng gold confetti. Agad namang bumuha sa mga komento ng pagbati mula kina Gary V, Ogie Alcacid, Sofronio Vasquez, Mark Bautista at Jason D para kay Mati na suporta naman ang hiling ngayon diretso na siya sa semi-finals. Para sa MBC TV and Network News at Morning Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano yung kinanta ni pangalanan? Siya lakay si Mati Hunyosa. Mati Hunyosa, My Way yung kinanta niya. Yan. Hindi ko na rin baka lakay Mama Mia. Mama Mia. Boss friend dyan. Ay. Maraming salamat, Angelica Cosme. Talagang mga Pinoy, gagaling talagang kumanta, ha? Ayan. Kaya sikat sa buong mundo. Ayan. Parang si Wina Binauhan. Ayan. At inulit natin mga kuyang, mga ating, ayan, ang mga kuya, sa mga motorista natin, mga kuya, full tank na nyo, ha? Inulit natin dahil bukas, tataas po ng 12 pesos and 50 centavos kada litro ng diesel. Abay sa Petron kanina, hindi rin pare-pareho ang presyo ng diesel sa Petron, ha? Depende kung dito sa Macapagal Boulevard, 120 plus na ang kanilang diesel dyan. Samantala yung Petron dyan sa may Bendia 119 pesos and 80 centavos. Ayan. Plus 12.50 bukas, mga kuya, mga ating, ang presyo na ng diesel 132 pesos and 30 centavos. At bukas naman, kung 12.50 itataas sa presyo ng diesel, bukas sa gasolina ay 2 pesos and 50 centavos. At sa kerosene na ginagamit ni Kuya sa pagluluto ng fishball, ayan, yung tusok-tusok. Lakay. Ayan, magkano? 2 pesos. 2 pesos. Ayan, mga misis, yung mga gamit ng kusinilya, ha?
full tank na nyo ang kusinilya. Baka tumaas yung presyo nung tinitid ng tusok-tusok dito sa harapan natin. At sabi nating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, sumatsad po ang halaga ng piso na naman. Ang palitan ng piso at dolyar ngayon, 60 pesos and 69 centavos per dollar. Sad news. The road is long with a many winding. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Dayo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Pechocorpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Susunod na, Henry Ure at Miss Kay Karen Oyong. Sa palatuntunang mga balansyadong balita. Tumpak na oras. Most worshipful Roland Paulino, Boy Gabionsa. Oras eksakto alas 5:13. Ang oras